Okay, kumusta sa inyo mga gulonggang? At sa workshop kasi ako ngayon, so medyo maingay. Meron akong bibigay na warning sa inyo, lalo na sa mga motorista dyan na mahilig mag-modify ng gulong nila. Number one, yung false economy fallacy or kilala bilang boots theory. Dito sa Pilipinas, akala ng mga Pilipino kapag bumili tayo ng murang gamit, akala natin is mas makakatipid tayo. Hindi natin alam na the cost of maintenance just to keep the product useful is far more expensive than buying the more costly but durable one. Isa sa example dito is yung modified tubeless tire. Yung mga motorista, gagawin nila, bibili ng rim na derayos, tapos bibili ng interior tube at sealant, na kung saan yung interior tube ay gagawing rim seal, at para maiwasan yung tire bead air leak, lalagyan ng sealant. Napakaraming pagkakamali dito. Unang-una, labag ito sa improper use doctrine. Example, yung rim na derayos. Kung ang isang bagay ay hindi maaring magamit bilang isang tubeless rim pero ginawan ng paraan para maging tubeless, maaari itong pumasok bilang isang misuse of product. Kung hindi gumana yung produkto, hindi nyo maaaring ibalik yung produkto sa supplier dahil nga na misuse yung product. Sa madaling salita, mawawalan kayo ng rim warranty. Isa pa, yung tube type na gulong ay may mga ridges. Okay, kumpara sa tubeless na gulong na smooth yung tire bead niya. So ang purpose kasi niyan, yung ridges dun sa tube type na gulong ay nagsisilbing anchor para kumapit yung labi ng gulong sa bead. So para hindi magkaroon ng ikot habang umiikot yung habang umaandar sa sakyan. So nakakapit lang yung gulong dun sa bead. Sa tubeless naman kasi smooth lang, kasi nga intention niya is to seal the air. Ganun nangyayari. So dahil nga hindi smooth yung bead ng surface ng isang tube type na gulong, magkakaroon talaga ng air leak kahit na lagyan mo yan ng sealant. Isa pa, so syempre iisipin natin, lalagyan ng tire sealant para hindi sumingaw sa gilid ng rim. Pero tandaan natin, pagdating sa gravity, ang sealant ay nagsisettle sa bottom ng gulong. So ibig sabihin, hindi naaabot yung rim. So ang nangyayari during operation is dahil sa centrifugal force or centrifugal force, yung sealant ay nagsisettle doon sa gulong, hindi sa rim. So ibig sabihin, during operation talagang sisingaw siya dahil nga hindi nalalagyan yung rim bead. So ngayon, going back, iniisip natin na mas makakatipid tayo, pero yung cost of maintenance ng modified tubeless tire ay mas mahal kumpara sa original na tubeless rim at tubeless na gulong. Pangalawa naman, yung anecdotal fallacy. Iniisip kasi ng mga Pinoy porque gumana one time, akala nila is general truth. Tandaan nyo, ang personal na karanasan ay hindi nangangahulugan ng kalahatang katotohanan. Example nito, sabihin na natin, nagkasakit ako ng dengue. Tapos, uminom lang ako ng damo. Okay na, gumaling na ako. Ibig sabihin ba nito, yung mga taong nagkakasakit ng dengue is hindi na kailangan magpa-hospital or magpa-blood transfusion, damo-damo na lang? Hindi porque gumana sa akin, ibig sabihin gagana sa iba. Tandaan nyo, ang personal na karanasan ay hindi nangangahulugan ng pangkalahatang katotohanan. Ganyan din sa modified tubeless tire. Hindi porque gumana sa inyo ay roadworthy na. At pangatlo naman is, laging sinasabi ng Pilipino is, wala naman raw batas na nagbabawal. So, okay lang gawin. Ito yung nakikita ko ng problema sa sistema ng mga Pilipino. Kahit na totoo naman, wala naman talagang batas na nagbabawal nito. Dahil doon, kung walang batas, syempre, walang krimen. Ang problema lang kasi, yung modification ay hindi nag-a-adhere sa engineering road standard. Dahil dito, maaari magkaroon ng apekto sa functionality ng produkto. Kahit na hindi illegal yung ginagawa nyo, kung ang produkto ay hindi design for tubeless, pwede ito magkaroon ng problema. At hindi nyo pwedeng sisihin yung technician dyan. Dahil kayo ang nag-decide ng ganyang ideya.
Number 4, ito yung recta principle. Ito may sa tingin ko ang pwedeng sisihin dito yung mekaniko. Ginagawa ito, karaniwan itong ginagawa ng mga shady mechanics. Yung mga mekanikong walang pang-replace ng parts pero gusto nilang kumita. Sasabihin sa inyo, boss, rekta na lang natin para rekta na lang natin sa makina kasi hindi mo naman kailangan yung sensor na yan eh. Gagana naman yung sakyan mo kahit walang sensor, 'di ba? Yung sinasabi nila. Ito ay delikado. Ang sensor ng sasakyan nyo ang nagbibigay senyales upang maiwasan yung posibleng malang problema. Okay? Halimbawa, sabihin natin meron akong sakit sa kidney. Kahit na okay pa kidney ko, mapapansin ko na yung mga senyales sa pangangatawan ko. Maaaring madalas akong mahilo, manghina, at hirap umihi. Ngayon, isipin mo na wala akong pakiramdam. May sakit na pala ako, hindi ko alam. Kasi nga wala akong nararamdaman. Ganyan rin sa sasakyan. Kung may sira ang sasakyan mo, dahil nga walang sensor, hindi mo malalaman kung talaga may sira ang sasakyan mo. Kala mo okay lang, yun pala, naghihingalo na. Kaya sa mga car owners dyan, be more mindful and be more educated about your vehicle. Kapag kayo ay binalaan na ng technician na sinabihan kayo na delikado yung ideya nyo, huwag nyo nang ituloy para umaba pa ang buhay ng auto nyo. Or at least kahit paano hindi kayo magkaroon ng road accident. Okay? Sa tingin ko yun lang. At see you next time.